Welcome ulit mga kasulit. So meron lang tayong ditong i-test at i-review dito sa ating sulit o hindi sulit channel. So kung makikita nyo dito, meron ako ditong isang box. Ito pala ay isang electrical mechanical timer. So isa itong timer socket. So kung meron kayong gagamitin na electronics na gusto nyong lagyan ng timer na mag-automatic shut off, maganda itong gamitin. So ito, buksan natin para mapakita nyo sa akin. Matagal na to, hindi ko lang nandito lang yung sa aking storage, hindi ko lang na test or na testing na test ko kung accurate ba or maganda ba itong gamitin. Kasi isa ito, kasama ito sa isang order ko na bulto o marami pang ibang kasama, so hindi ko ito na testing. So ito yung gagamitin kong pang tawag nito kung nagcha-charge ako ng tawag ito charger ng aking tawag nito scooter. So ganito, yan, meron ako dito 120 watts na charger para sa my electric scooter. So yan, at ito buksan natin. So, ito siya. Yan. Yan natin. So, ito. So, yan. Ito siya. Maliit na plastic. At meron ditong iniikot na, ano ba? Clockwise lang. Yan. Iniikot lang siya pag ganito. Tsaka kung nandito yung, ito yung arrow, indicate yung ano. Ikot lang siya. So, ito yung socket niya. So, wala siyang bilog. Kundi yung magamit nyo lang dito, yung mayroon ng mga flat lang. Hindi nyo magagamit ito. Meron ba ko ditong bilog na plug? Wala yata. So, yan. Yung magagamit nyo lang, yung mga flat, katulad nito. So, yan. Sa ilalim. So, ito yung may nakalagay dito sa likod. Nakalagay, mechanical countdown timer. Input and output. 220 volts. 50 hertz. So, yan. 220 volts, 50 hertz. Na kainis naman kasi dito yung mga appliances na mga electronics galing sa China. 50 hertz. Na dapat 60 hertz tayo. Kasi dito sa Pinas, 60 hertz talaga tayo. Pareho tayo sa US na merong 60 hertz. Iba lang yung voltage natin, nasa 220 volts. So, ito, yung max load down niya is 10 amps or equivalent to 1,200 watts. Then, yung kanyang model number is YT-05, made in China. Then, yung socket niya dito is just only flat also. Wala namang iba. At meron ditong naka-emboss na, kung makita nyo ba, yan, meron naka-emboss na 10 amps, 250. Ano ba talaga? 250. Yan, oh. Yan nga dito, 220. Baka 250 dito. So, well, hindi naman kasi yung mga Chinese, ganyan-ganyan naman eh. Minsan, nag-iimpate. Iba yung nasa dito, iba na nandito. So, yan. About pala dito, meron ako nakita kasi yung mga review dito na yung iba, nasusunog ito dito. Kasi, I think, kasi yung ba't nasusunog dito, hindi kasi maganda yung pagkakalagay. Yung minsan, parang sinaksak mo at hindi fully seated. Hindi, tawag to? Hindi pumasok ng maganda. May tendency na iinit yung, tawag to yung socket ito, iinit. At dahil hindi siya nagko-contact ng maayos, kaya umiinit. Kaya ganyan. Meron ng iba nito na lusaw, nakita ko sa mga review nito. Kaya guys, kung gamitin yung saksakan, make sure na pasok na pasok. Yan, pasok na pasok ng ganyan. At saka pala dito, kung makikita nyo dito, yan, tanggalin ka muna. Malapit lang siya dito sa may gilid ng iniikot, itong mga, yung setter niya, yung pag-set ng time. Malapit siya dito. Dapat make sure na hindi matatamaan ito kasi kung ganito, sample natin, meron ako dito, malaki, yan o, konti lang, matatamaan na yung setter, yung bilog na pag-set ng time. So make sure na hindi natin yan
hindi siya magdidikit or di kaya prevent na hindi siya umikot. Kasi umiikot ito, I think, umiikot ito. Yung timer na to. Kasi ito yung, meron din mga timer na ganito, nakita ko. Katulad data yun na merong electric fan na timer nga. Ganun din. Kapag iikot mo, umiikot din to, pabalik. So, be aware guys, wag nyo dapat tatamaan, hindi matatamaan ito. So, ngayon, kumainit na dito sa kwarto. Iti-test natin. Meron ako ditong timer. Iti-testing natin ng 1 oras gamit itong aking tawag ito, bench power supply na ginawa ko. So, ito pala, meron itong video na ginawa ko. Matagal na to kasi ginawa ko lang, minodify ko lang, inayos ko lang kasi medyo nagkakalat sa yung power supply niya, hindi mas maliit kasi yung unang ginamit ko maliit. So, ito yung gagamitin natin. Meron ako ditong socket, 220 yan. Then, yung charge ko, gamitin ko ito. Charge ko yung aking battery ng, tawag ito, battery ng drill. Nare-review ko natin ulit. Yan. So, ngayon, testing natin ng 1 oras. Para makita natin kung umiinit ba dito. Wala akong matest na yun dito. Di ko matest sa pag-charge ng scooter kasi full charge pa kasi yung scooter ko. Mas maganda sana yung scooter para malaman natin kung umiinit ba to. At advice ko pala dito, huwag nyong gagamitin ito sa 10 amps. Kasi yung mga Chinese product talaga, ino-overspec nila. Ginagamit nila 10 amps. Huwag nyo gagamitin ito sa mga high-powered like ref, plancha, kung any times na more than 200 watts or 500 watts. Huwag nyo gamitin. Kung meron man naka-indicate dito na 100 watts to 1,200, talagang huwag nyo ganyan kasi may tendency pwede itong masunog. Hindi ito kasi mga magandang quality or high branded talaga na tested within 1,200. So, wag nyo gamitin. I think mas maganda lang ito sa mga low power, electric fan, TV, na hindi aabot ng at least 500 watts pataas. So, guys, ngayon, testing natin. Lagay ko dito ito. Power natin ito. Dapat seated at hindi matatamaan yung umiikot. At saka pala, meron pala ako nakalimutan. I think meron ako dito naririnig kapag naka-plug na to. So yan, nakaset siya sa 5 hours ngayon. Meron kang marinig dito na parang nagkiklik. So ilagay ko sa mic. Kung maririnig nyo yata dito. Okay, naririnig nyo ba? Parang mayroong micro-click. So yan yung kapag hindi siya nakasaksak, hindi yan gumagana. Yan, kung ilagay ko dito sa mic, wala kayong maririnig na click. So ngayon, lagay natin ito. So nakaset siya sa 5 hours ngayon. So gagana yan. So set natin sa 1 hour. So yan, sa 1 hour. Yan. So 1 oras, set natin. Start natin siya. So yan, magana na. Kita nyo, yan o. Set na siya. At saka start natin. 1 oras, 60 minutes start. Medyo sobra nga eh. So, yan natin. At make sure na kapag ganyan na, dapat make sure na hindi tatama ito, hindi magkokos na hindi siya umikot. Kasi iikot yan na micro. So, hintayin natin at check natin kung minute ba siya. Kasi ngayon, nasa ilang watts na ba to? Yan, nasa 24 watts lang. Oh. Wala ako kasi ditong matest na mas malaking wattage. Dapat nga yung gamitin ko yung charger ng scooter. Pero full charge pa kasi yung scooter ko. Kaya hindi ko magagamit. So, balikan natin ng 1 oras at check natin kung okay ba, kung accurate. Alam ko hindi ito accurate pero well, at least meron kayong tawag ito timer para ma-stop yung tawag ito, yung paggamit natin. So, balikan natin.
Okay, mga kasulit. So, ito na. Biglang nag-stop yung timer. Yung ating electric timer socket. So, yan, zero na siya. Off na yung ating ginamit. So, meron pa siyang natirang 8 minutes. Kasi yung biglang nag-off na siya. So, it means hindi siya accurate. Pero okay na rin yan. As long na magto-turn up siya. Kasi hindi naman gati makita natin dito. Wala siyang masyadong may nag-click-click na yun na yun yung tawag nun, yung isang oras. I think kung i-check pa natin talaga, magiging matagal to kung i-check natin talaga kung alam ba dito, saan ba dito yung accurate. Kasi marami dito ang check natin eh. Baka yan nandito, hindi masyadong nasa may 1, baka ganyan, para maging isang oras. So well, kita ko, hindi naman siya masyadong mainit, pero maliit naman lang yung ating load nito eh. Hindi naman siya umabot ng 100 watts, pero okay na rin yan. So, yan guys, yung ating review nitong tawag ito, electric timer socket. So, marami rin itong makikita ka sa Shopee. Mayroon digital, meron ding di-remote na merong Wi-Fi smart daw plug. Yung nakalagay Wi-Fi smart plug na meron daw 20 amps. Alaki naman ata yung 20 amps guys. So, nabili ko pala ito. Tanggalin muna natin. Nabili ko pala ito, I think 100, ilan ba? Magkano ba? Check ko lang. Ayan, nabili ko lang ito ng 95 pesos. Pero meron kasi itong mga kasama kaya hindi ko check kung ilan talaga yung shipping fee. Pero okay na rin. Maganda rin to. Kaya kung mayroon kayong mga e-bike na pan-charge na iiwanan nyo, magandang gamitin ito. O di kaya kung pupunta kayong palengke, kung alas kayo ng bahay, mas maganda to. Kasi for safety na. Huwag nyo lang gamitin sa mga higher wattage kasi hindi ako talagang yung mga Chinese product talaga mag-overspec nila. I think mga kwal lang to, 500 watts below. So, yan yung ating review and test nito. Gusto ko sanang i-test ito ng mas matagal kung ilan ba talaga accurate or 12 hours. Kasi yung timer rata dito hindi masyadong pwede naman sa cellphone. So, medyo matatagalan lang kung gamitin ko. Baka sa susunod sa pag-charge ko ng scooter, nagagawan siya ng maliit na short video para ma-check natin talaga kung okay ba to. Kung medyo umiinit ba. So guys, dito ako natatapos ang video. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga review and test video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu! Lalagay ko na lang sa description saan mo ito mabibili. Mura lang to, below 100 pesos.